Yun nga po, ito na po yung mga halaman po dito sa akin. Mostly po, magaganda naman. At batid nyo naman po, mga naka-direct ground. Kaya talagang maganda. Lumalabas yung mga kulay ng dahon. Hello mga plantito-plantita. Good morning, good day po sa inyong lahat. At ngayon po ay magbibigay po ako ng konting update. At alam ko namang inaantay nyo po ang update dito sa aking garden. Pero syempre, bago po ako magpatuloy ay welcome back ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At eto po, ay papakita ko po sa inyo yung mga sitwasyon ng halaman ng mga naka-direct ground, mostly po dito sa aking garden. Dahil umulan ng malakas dito sa amin, talagang humarang itong mga sanga ng halaman dito sa walk. Ayan, kaya inanuhan ko muna. As usual, nilagyan ko lang ng tali para hindi naman masyadong nakaharang dito sa dadaanan yung mga sanga. Ito po yung ilalim, kumbaga po matataas na po itong mga halaman na ito nung nagbagyo po last year. Natumba po talaga sila, hindi ko na po nagawa ng matukudan or malagyan ng suporta para tumayo ng matuwid or ng tuwid. At ayan, pinapakita ko lang po sa ilalim na yung mga katawan ng mga kruton ay ganyan na po. At dito, ayan, ganyan po. Itong griffin na crouton, ayan. Napakaganda naman po talaga ng mga crouton. At nagulat ako kasi nung nag-delete ako ng account ko, kumbaga hindi na ako updated doon sa mga nangyayari sa social media. Tapos itong may account na ako, nag-join ako sa mga group. Active pa rin po pala yung mga nag-online selling ng halaman noong pandemic. Hanggang po pala ngayon mga nag-online selling. At ayun, nakita ko, mas dumami yung mga crouton lover ngayon. Dumami po talaga. Iba yung impluensyang nadala nung pandemic, yung pag-aalaga ng mga halaman, yung pagiging plantita, talagang nakahawa. Kasi naman napakagandang libangan. Ayan. Ito pong mga halaman na ito, bali po mga direct ground, and talaga pong solid ang nakukuha nitong init dito. Ayan. Kaya makulay kasi hindi sila nabitin sa init ng araw. Pero po dahil sa talagang mainit dito sa amin sa Bicol, ang tagal din umulan. Halos minsan mahigit isang buwan bago umulan. Kahit naka-direct ground po ito, talaga pong nalalantarin yung dahon. Ayan. Namiss ko pong makipagkwentuhan sa inyo. Yan po, nakaka-amaze yung mga pero ganun pa man, may mga naiiwan talaga na napag-iwanan sa paglaki. Talagang hindi po lahat nag-grow parang sa buhay ng tao, hindi naman lahat umaasenso at nagiging maganda ang buhay. Meron talagang mga naiiwan sa laylayan or yung mga lang na nanatiling ayun, nasa tawag nito, nasa mababa. Tulad nito mga halaman na natili sila mababa dito sa ilalim, napag-iwanan sila, mabagal yung pag-grow nila, kaya yun. Itong Brazil, ayan, yung yung combination naman ng dahon, kumbaga hindi ko na kailangan mag-explain ng mga plants. Ipakita ko na lang yung pagiging blooming nila, yung magagandang foliage nila. Ayan. Ayan po. Bali po pala, kung mapapansin nyo po, pinutulan ko ito ng sanga kasi naputol po talaga nung pagbagyo last year. Kaya kumbaga po mga bagong sanga ito at dumami yung mga sanga. Kaya mapapansin nyo po, may mga sangang mabababa. Kasi nga po, nung magkaroon ng bagyo,
obligadong putulin yung mga dahon. Ganun po sa ilalim itong mga bromeliad. Alam niyo po ba yung bromeliad ko doon sa may second garden ko? Talaga pong nasunog. Kasi sa sobrang init po ng panahon, nabisi po ako sa pagtitinda. Sobra po talagang busy. Talaga pong nasunog, natutong, at yung iba ay talagang pangit na pangit po. Kaya much better kung ang ganitong mga halaman ay di baling hindi lumabas yung super ganda ng mga dahon. Ang importante po ay medyo nasa shaded talaga para hindi masunog. Ang ganito kasi nagpipink-pink ito pag naiinitan, pero di baling hindi siya magpink-pink, basta importante yung dahon niya ay buo, malinis, walang sunog. Mas maganda pa rin pong tingnan. At dito, against the light, ayan yung mga plants. Nakaka-amaze yung mga ang dami na po ngayong crouton collector. Talagang ito yung magandang kumalat na libangan ng tao. Talagang mapapaganda yung paligid. Kumbaga nag-spread ng marami na nainggan yung maghalaman. Magandang pagkaabalahan. Ayan po. Dito po, pinutol ko rin po talaga yung mga sanga dito. Kaya kung makikita nyo po, ayan. Pinutol ko to sa rason na pataas na po at parang payat na nung mga sanga. Kaya nung naputulan ko na, ayan na po. Ayan. Bali, ang ganda ng pagka-yellow nito ni Yellow Victoria. Kasi yung mga crouton po ay iba-iba yung pangalan, depende po sa lugar. At yung iba, sila na lang din yung nagpapangalan. Dito po, ayan, nag-additional po ako ng Hawaiian tea plant. Diyan. Tapos yung mga naputol nung pagbagyo, na mga pinutol ko mga sanga, itinusok ko lang po dito. Pinag-combine ko lang po itong mga Zanzibar dito sa Hawaiian tea plant. Bali, ayan po, kung dito ako sa side na to, kasi kung doon ako sa kabila, masyadong against the light. Ayan po yung mga plants po dito. Ayan po yung iba ring mga halaman dito. Hawaiian tea plant at itong bridal bouquet. Ito lumaki na po nung nakabuelo na. Itong parang lukban. May tinik ang dahon, ay ang sanga. Ayan po, ganyan na rin yung mga halaman ko sa medyo malayo. Lumayo ako para makita nyo po yung lago ng mga halaman sa malayuan at kung gaano na sila kakapal. Ito yung skeleton na crouton. Super ganda ng pattern. Nakakatuwa po ang mga halaman kasi super gaganda at talagang lagi kong sinasabi na ang unique po ng mga halaman. Sobrang galing ni God na mayroon siyang mga creation na ganito na magbibigay po sa atin ng saya na makakalibang po sa atin. Yung ganitong mga iba-ibang klase ng mga halaman. Ayan. Yung white melindres ko, ayan, mataas na namumulaklak. Ito rin, mayroon na ring buds. Aywan ko kung pink ito or white pa din kasi mayroon pa doong isa. Matataas na po sa akin itong mga crouton, kaya ayan. Pero ang ganda po talaga, ayan Tapos ayan. Papasok po ako dito para mas makita nyo po. Wait.
Ito po hawig sa sagilala, pero hindi po ito sagilala. Mas maliit-liit po ang dahon nito. Yan, ang gaganda na po nila. Ito super Laguna rin. Ito talaga ganito lang yung dahon nito, pero ang taas na po at ang Laguna rin ito. May mga napag-iiwanan naman, pero kahit napag-iiwanan sila ay maganda naman yung dahon nila. May mga kuruto naman po na kahit hindi direct sunlight, maganda pa rin yung kulay ng dahon. Matataas na kasi sa akin to eh. Yung fishbone, ayan, napaka-Laguna. Ilang taon naman po kasi na ang nakakaraan. Kumbaga, ayan. Ang ganda po nito. Tingnan nyo po yung likod ng dahon. Ayan. Ito yung front. Ayan yung back. Nagpipink ang kulay. Tapos ito ganun din. Nagpipink din yung kulay nito. Kumusta na kaya yung mga nakabili din sa akin ng kuruto nung nagtitinda ako? Ganito na rin kaya kalalaki? Malalago na rin kaya? Kumusta na po yung mga plants po ninyo? Ayan, ito. Ayan yung dulo ng dahon niya. Parang mother and daughter ba ito? Na yellow. Ayan naman po yung mga ano niyan. Mga puno niya. Ayan. Ayan yung ano. Yung dawn niya, iba ko, ayan naman. Pinutol ko na nga yung ibang sanga kasi nakakaharang na sa crouton. Ayan. Yung Donyalus ko ay nawala na. Nung natumba siya ay siguro napuruhan yung pinaka-main na ugat niya kaya hindi na nakasurvive. Kaya nandito na lang sa akin ay Donya Eva and Donya Aurora. Yung Donyalus ko namatay. Supposed to be 3 na sana. 2 na lang ngayon. Pero sana makahanap rin ako ulit ng Donyalus, Donya Emerald, Donya Trining, at saka yung Donya Serikit Queen. Ayan. Ito green lang pero yung pattern ng dahon. Tingnan niyo po. Ang ganda. Dito rin po matataas na rin ito. Ayan, yung mga dahon. Matataas na po. Nahirapan na akong abutin sila. Baka maputol. Or naga-against the light kasi ako na sisilaw ako sa init. Ayan. Wait po. Papasok ako doon sa kabila. Para po makita nyo rin yung mga halaman po dito. Ayan, ganda ng mga dahon. Alam niyo po pala sa buhay natin, tulad nung nangyari sa akin, di syempre po ay talagang sobrang haggard, pagod, yung katawan ko sa pag-maintain itong garden. Kumbaga, dumating po ako sa point na parang nasawa ako. Sabi ko parang hindi ata ito tama. Sobrang pagod. Yung pagod pero parang hindi na worth it yung pagod sa madaling sabi. Kumbaga po, may mga bagay po talaga sa atin. Alam ko nakaka-experience din yung iba na pag yung lagi na nating ginagawa ng sobra-sobra, minsan po nakakaramdam na tayo ng pagod. Parang hindi na natin na-appreciate kahit hilig pa natin ito. At yun nga po, halos 1 taon ako sagsagan sa pagtitinda. Talagang walang ibang pinagtutuunan yung isip ko paano mapaubos yung paninda ko, kanino mag-aalok ng paninda, saang lugar, kaninong bahay, kanino na naman ititinda yung mga paninda. Yun yung focus ko. Tapos, ayan, sa sobrang paggabisi ko, na-drain na naman ako. Sabi ko, grabe yung pagod ko. Sabi ko, sobra akong pressure doon sa mga paninda ko. Kasi gulay sa kaprutas, yung mga gulay, madaling masira.
Tapos, pag-uwi ko ng hapon, tiningnan ko yung paligid ko, napakadamo, makalat yung garden ng mga tuyong dahon, tapos yung, walang kaayusan yung garden ko. Naluha po ako kasi sabi ko, oh my God, ang swerte ko kasi mayroon na akong ganitong na-build na garden. May mga halaman na ako, tapos napabayaan ko sila. Pagtingin ko sa palibot ko, yung mga halaman na kahit napabayaan ko, nagagandahan yung mga dahon, nagtataasan sila. Napaluha po talaga ako kasi parang naitsapwera ko sila na dumating sa point na hindi ko sila na masyado na-appreciate. Pero grabe, nanumbalik yung gana ko, naawa ako sa kanila, kung paano yung puhunan ko sa pag-iipon ng mga halaman na to, yung dugot pawis, sa pag-garden tour, sa pagpupunta sa ibang mga probinsya, ibang municipality para makahanap ng mga halaman. At talaga pong nanumbalik sa akin, talagang sabi ko, wow, ang ganda naman ng kapaligiran ko, very nature yung dating. Pagpasok ko sa may gate, sabi ko, dati hindi ko nakita yung ganda ng mga halaman ko. Nakalimutan ko na may magaganda akong halaman. Ayan. Nakwento ko lang po sa inyo yung naging pakiramdam ko nung nabisi ako sa pagtitinda. Talagang minsan may mga bagay po tayong maiwawaglit muna natin. Ganun napunta tayo sa point na parang nasawa tayo. Pero darating po talaga sa point na marirealize din natin ulit na yung mga bagay na nasa paligid natin ay napakahalaga rin po pala at talaga magbibigay po sa atin ng saya, lalo at ito yung hilig natin, ito yung hilig ko, kaya eto, sobra ko na naman silang na-appreciate, kaya ayan, piniplex ko po sa inyo ulit itong aking mga plants. At alam ko nung time, marami naman ang na-inspire dito sa aking paghahalaman. Ayan, nabisi lang ang inyong plantita Joy dito sa Bicol. Kasi siyempre po, nag-iiba po kasi yung priority natin sa buhay. Ayan, kaya eto, masaya akong i-flex sa inyo at ipakita. Medyo nahirapan lang ako kasi siyempre matataas na sila. Ayan, kaya ayan, sana may mag-comment din. Sana may mag-comment din ng ng mga halaman nila, yung mga nabili sa akin, kung kumusta na. Itong si Marisco, bali ayan, konti yung down nito kasi anuhan na sila nito ng ibang halaman eh. Natakpan. Ayan, nakakasilaw. Ang init, banda kasing hapon na ngayon. 3:30 na ata. Ito yung huling nabili ko doon sa Mindanao. Ito daw yung isang very rare doon sa kanila na kung saan ay parang isang variety lang ito. Wala pa itong dahon na dumating sa akin. Kaya talagang pilit kong sabi ko mag-survive ito kasi kung nag-iisa lang ito. At ayan, bihira daw ito. Ito yung huling common, ay local rare. Ito dito ko lang to nabili. Napakaganda ng dahon ito. Medyo maliliit lang na pula. Ayan, oh. Dito ko lang to sa amin. Sa mga nablagang ko dati. Ayan. Bali, ito yung aking Doña Aurora. Maliit na lang yung sanga nito kasi pinutol ko. Tapos, ayan, natuyo yung sanga. Sana hindi ito matuluyan. Para hindi na ako bumili. Padaan. Nakikis-kis ako sa inyo mga kruton ko. Ayan, yung mga halaman ko po dito. Ayan, may nadadagdag pa naman isa or dalawa na subscriber. Thank you so much po sa patuloy na nanonood. Meron naman nanonood pa, pinapanood nila ulit. Ayan, sa mga subscriber ko at higit sa lahat, sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon at nag-iiwan ng comment or nagre-react sa upload ko. Thank you so much po sa inyong lahat. At ayan, sa panonood nyo po, salamat po.
At ayan po yung mga puno niya sa ilalim. Ayan, malaki na at matatas na kay Plantita Joy. Thank you so much po sa pagsama nyo sa episode na to, sa pagbibigay ng update ni Plantita Joy sa kanyang mga halaman. Thank you so much po sa inyong lahat. Na-miss ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa pag-like, pag-comment, at pag-share. Thank you so much po sa inyong lahat. And God bless you all po. Wala yung duck pit ko. Ayan, update ko po. Bali, mababa siya pero may mga sanga naman. Natakpan na po kasi. Tapos yung fountain croton ko dito sa gilid. Ayan po, mataas po yan. Napakalago na rin. Salamat po ulit. At ayan, nagpahabol lang po ng konti si Plantita Joy doon sa mga plants. Thank you so much po and God bless you all po.